Pupunta ba kayo ng UK at mag-IOM na din kayo? So, fill upan nyo lang tong form, to medical referral form for IOM. Then, isisend nyo yun sa agency at si agency ay isisend niya dun sa IOM center. Or kung hindi naman ganun yung setup nyo na sa agency, kayo na mismo yung magsisend dun sa IOM para mag-request ng schedule. Kapag na-approve na, mag-i-email si Manila Health Center for UK applicants at ilalagay dito kung anong oras kayo pupunta. So, make sure lang na pumunta kayo doon on the schedule mentioned. So, may mga instruction naman dito katulad na mag-wear ng face mask, tapos magsuot ng, wag na kayo mag-sleeveless, tapos wag din mag-short, tsaka sleeper. So, yon. Magdala na rin daw kayo ng own pen at tsaka yung mga requirements katulad ng yung mismong original passport nyo, pati ipo-photocopy nyo rin siya. And then, magdadala din kayo ng government issued photo ID. Kapag may kasama kayong anak, magdadala kayo ng birth certificate. And pag minor, letter of authorization, saka 2 valid government IDs. For pregnant applicant, ayan, nakasulat naman dyan, basahin nyo na lang. Tapos sa mga hindi naman pregnant, mag-fill up lang kayo nitong declaration form. So, ipiprint nyo lang to. Ayan siya. Declaration form na hindi kayo pregnant. So, yeah. At ipi-fill up nyo lang din tong form na to at dadalhin nyo din to. Ipiprint nyo. Tapos ito, dadalhin nyo din to. So, ito pala yung babayaran nyo. 3,600. Yan. So, magdala na rin kayo ng extra money just in case na kailangan nyo pa ng mga additional tests. So, ayan, yan yung dress code. So, bawal mag-sandals, sleeveless, shorts, saka slippers. So, technically, kailangan pupunta kayo dun on time. Papakita nyo lang yung mga form na pinakita ko sa inyo na kailangan i-print. Pagkatapos, pati yung passport nyo, saka valid ID. Magdala na lang kayo ng dalawa. At saka yung money. So, pagpasok nyo, may mangongolekta ng paper nyo at saka ng passport. Tapos pipicturan kayo. Tapos tatawagin na lang kayo para sa interview. Tapos i-x-ray kayo. Tapos pagkatapos mag-x-ray, mag-aantay na lang kayo. Tapos tatawagin kayo for encoding. Tapos i-check nyo na lang kung tama yung details dun sa certificate.